Mapagpalang araw mga kapatid, naririto naman po kaming mga unworthy servant o ang mga walang kabuluhang lingkod upang pag-aralan ang mga salita ng Diyos. Kami po may mga alituntuning sinusunod, hindi po kami bumabanggit na partikular na pangalan ng grupo o partikular na pangalan ng tao. Ang amin lang pong layunin ay ang mag-aral ng mga salita ng Diyos at maipaliwanag o ma-clarify yung mga tanong na ipinadadala niyo sa amin nang sa gayon po hindi lang kami ang matuto at yung mga taong nanonood din ay malaman nila o sila ay maliwanagan kung ano ba yung totoo talaga. Ang amin pong basihan ay ang Biblia at ang layunin lang po namin ipamahagi kung ano ang nasusulat sa banal na aklat na makakatulong sa atin upang ating makilala ang Diyos. Ngayon pong araw na ito, ang naiparating po sa amin na tanong ay, totoo bang may Diyos? Ika nga po, is God real? Yun daw po ang kasagutan. At paano po natin mapapatunayan na ang Diyos ay totoo at may Diyos? Marami po tayong mga relihiyon pero iba-iba po ang ating paniniwala. So ngayon pong araw na ito ay ating pag-uukulan ng pansin ang katanungang ito. Is there a real God or totoo bang may Diyos? Kasama ko po ang aking brother husband na si Brother Randy at si Brother Albert na magpapaliwanag tungkol sa katanungang ito. Magsimula po tayo sa maikling panalangin na pangungunahan po ng aking brother husband Randy. Magandang gabi po mga kapatid. Itungo po natin ating sarili sa ating Panginoong Kristo. Panginoon Diyos Ama, kami po narito muli upang magnilay ng iyong mga banal na salita. Gabayan po kami, Panginoon, lalong-lalo na po ang taong iyong gagamitin sa pagpapahayag ng iyong salita. At nawa, Panginoon, ay ikaw ang marinig at makita sa mga salitang kanyang bibitaw, Panginoon. Ngayon pong gabing ito ay hinihingi po namin ang gabay ng banal na Espiritu sa topic na amin dito kasi sa gabing ito. At nawa, Panginoon, ay maging matagumpay ang aming programang Unworthy Servant sa bawat araw na kami ay iyong ginagamit, Panginoon. At lahat ng nakikinig, Panginoon, ay mabless at maliwanagan sa mga katanungang matagal na nilang gustong malaman, Panginoon, ang kasagutan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, nag-ahari noon, ngayon, magpakailanman. Amen. Brother Albert, totoo po bang may Diyos? At bakit po yung ibang tao ay hindi naniniwala na may Diyos? Alam mo, Sister Levi, pero bago ang lahat, bago magsimula ako ng munting pagtalakay sa topic na ito, kung totoo nga mayroong Diyos, ay nais kong iparating ang aking pagbati sa bawat isa na makakatunghay ng recordings na ito, saan man dako kayo naroon. Dalangin po namin na ang kapayapaan ng Panginoon at ang kaliwanagan ng ating mga isipan ang siya maghari sa ating pagninilay sa mga salita ng Diyos na ating gaganapin sa mga oras at sandaling ito. Alam mo, Brother Randy, Sister Levi, nais kong bigyan ng kaunting pansin yung binanggit ni Brother Randy kanina muna, yung tungkol sa mga bakla. Na ang sabi niya, bakit baga sa Pilipinas ay napakarami na ngayon mga bakla? Para bagang si Brother Randy mayroong agam-agam at pagkatakot na baka dumating ang panahong ang mga lalaki lahat na ay maging bakla. Ngayon, yung pagiging bakla ay kagaya ng mga nauna nating tinalakay ay
merong bahagi para sa kaligtasan. Merong pangako ang Diyos para sa kanilang kaligtasan. Pero ang mga baklang gumagawa ng mga bagay na karumal-dumal ay ayaw ng Diyos yun eh. Ang sabi sa aklat ng Leviticus, chapter 18, verse 22, ang sabi rito ay ganito. Chapter 18, verse 22 ng Leviticus. Yan, no? You shall not lie with a male as with a woman. It is an abomination. Wag daw makikipagtalik ang isang lalaki na parang nakikipagtalik siya sa isang babae sapagkat ito raw ay karumal-dumal sa paningin ng Diyos. So kung ang isang bakla ay magpa-practice ng kanyang kabaklaan at makikipagtalik siya sa kapwa lalaki, ang sabi ng Panginoon, ito'y karumal-dumal sa kanyang paningin, is an abomination on the eyes of God. So, hindi maganda. Hindi maganda kung ang mangyayari sa isang bakla kung siya ay halimbawa magpapatuloy na kanyang isasabuhay yung kanyang pagiging bakla at hindi siya magpipigil ng kanyang sarili, ay ito'y mga bagay na karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Pero saan nga ba nagmula ang bakla at bakit, sabi nga ni Brother Randy, ay bakit ang Pilipinas, although it is a Christian nation o a Christian country, ay bakit dumarami yata ng dumarami ang mga bakla? Ano ba ang dahilan? Meron bang hinasabi ang banal na kasulatan na posibleng dahilan kung bakit dumadami ang mga bakla? Naitanong mo ba, Randy, yan? Na ano ang masasabi ng Biblia na meron bang posibleng dahilan na kung bakit dumadami itong mga bakla? Hindi po, Brother Albert. Basahin natin sa aklat ng Roma, chapter 1. Roma, chapter 1. Chapter 1, verse 23. Ang sabi po rito ay ganito. Verse 23. Ayan. And he exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. Pero siguro maganda basahin muna natin sa 20 pa onward. For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made, so they are without excuse. For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they become futile in their thinking, and their foolish heart were darkened. Claiming to be wise, they become fools and exchange the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. Therefore, in verse 24, therefore God gave them
God gave them up in the lust of their heart to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie and worship and serve the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this reason, God gave them up to dishonorable passion, for their women exchange natural relation for those that are contrary to nature. And the men likewise gave up natural relation with women and were consumed with passion for one another, men committing shameless act with men and receiving in themselves the due penalty for their error. So, based on this particular verses that I read from verse 20 up to verse 27, malalaman natin dito sa mga verses na ito na ang pinagbuhatan ng pagkakaroon ng bakla at tomboy ay bunga ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Kaya pala sa Pilipinas, sabi nga ni Brother Randy, bakit anya mas maraming bakla at marami rin sigurong tomboy ngayon kaysa sa noon? Kasi nga, based on this particular verses, yan po ang bunga ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ayan, no? Therefore, God gave them up in the lust of their heart to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie, and worship and serve the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this reason, God gave them up to this honorable passion, for their women exchange natural relation for those that are contrary to nature, and the men likewise gave up natural relation with women and were consumed with passion for one another, men committing shameless act with men and receiving in themselves the due penalty of their errors, for their errors. So, ito'y napakalinaw, Brother Randy, Sister Levi, na itong mga verse na ito ay nagpapakilala kung saan nagmumula o nagbubuhat itong pagiging bakla at pagiging tomboy. Yan daw, ayon dito sa mga talatang ito, ay nagmula sa pagsamba sa hindi tunay na Diyos. Sumasamba sa tao, sumasamba sa mga iba't ibang creature. Sa halip na ang sambahin ay ang Creator, ang sinasamba ay yung creature o yung mga nilikha ng Diyos. Dahil dito, ibinigay sila ng Diyos sa masasamang pita ng laman. Ang mga lalaki ayaw nang makipagtalik sa babae na ito ang natural na dapat na mangyari, kung hindi ang lalaki ang hinahanap ng katalik kay kapwa lalaki. At ang mga babae naman, ganun din ang hinahanap na katalik kay kapwa babae. Yan pala ay bunga ng pagsuway sa kalooban ng Diyos, pagsamba sa mga bagay na nilikha ng kamay ng tao at hindi sa tunay na Diyos. Kaya dito nabubuo yung nasasagot yung tanong ni Brother Randy kanina na bakit, Brother Albert, napakarami mga bakla na ngayon sa Pilipinas? Siguro ay dahil sa maling uri, klase ng pananampalataya ng karamihan nating mga kababayan, kaya dumadami ang bilang ng mga bakla at tomboy sa atin. Pero kung baga man sila'y nailigaw o nagkasala sila sa pagiging bakla at tomboy,
hindi naman nangangahulugang katapusan na ng kanilang katapusan na ng mundo sa kanila. Mayroong mga pag-asa na ibinibigay ang Diyos na nakasulat din sa Biblia, sapagkat ang Diyos sa kanyang walang hanggang kapangyarihan, kahit ang isang bakla o kahit ang isang tomboy, kung sila'y magbabalik loob sa Diyos at handang sumunod sa kalooban ng Diyos, sila'y kasama ring maliligtas. At yan ay binabanggit sa aklat ng Timoteo chapter 2 verse 3. Sa aklat po ng 1 Timothy chapter 2 verse 3 nakalagay doon na ang Diyos Ama ang siyang tigapagligtas ng lahat ng tao. Pag sinasabi pong lahat ng tao, kabilang na rin po roon ang mga bakla at tomboy. Ang nakalagay doon, "This is good and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth." Ang Diyos po ay naghahangad na maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. So, kabilang din dito sa mga taong ito na ninanais ng Diyos na maligtas ay ang mga bakla at tomboy. Kung sila ay bubuksan nila ang kanilang puso at isipan sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pagkatapos na maalaman nila ang kalooban ng Diyos, ay bukas ang puso at isipang susunod sila sa kalooban ng Diyos, ay kahit po bakla at tomboy may pag-asa. May pag-asa sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Ngayon, atin po munang iiwan yung paksang yan at tayo na may dadako roon sa ating pinaka-main topic for today, at ito'y ang katanungang, is God real? Totoo bang may Diyos? Kasi sa ating kapanahunan ngayon ay maaari kong sabihin na lumilitaw ang maraming mga taong hindi naniniwalang may Diyos. At isa na nga riyan, meron akong nakasama sa trabaho na siya ay ateista. Ang sabi sa akin ay hindi siya naniniwalang mayroong Diyos. At ako naman, sinabi ko sa kanya, ako'y naniniwalang may Diyos. At ipinaliwanag niya sa akin, ikaw anya nagkakaroon ng problema. Ako nagkakaroon din ng problema. Nagkakasakit ako, nagkakasakit ka rin. Parehas lang tayo. Ako'y walang Diyos, ikaw ay may Diyos, parehas lang tayo. Nabi ko sa kanya, upang lubos nating malaman kung talagang may Diyos, ay siguro maganda'y konsultahin natin o basahin natin yung Biblia. Eh, ang problema lang dito, Brother Randy, Sister Libay, itong kasama kong ito hindi rin naniniwala sa Biblia kasi nga ang Biblia lang ang nagpapaliwanag ng existence ng Diyos. Itong authentic na aklat na talagang magpapakilala sa kapangyarihan ng Diyos at sa pagka-Diyos ng Diyos. Ay sabi ko, paano kung ito mababasahan? Ay hindi nga siya naniniwala sa Biblia. Kasi kung siya naniniwala sa Biblia, sigurado maniniwala rin siya sa Diyos. Kasi ang Biblia nagpapaliwanag ng tungkol sa Diyos. Ngayon, paano nga ba natin malalamang talagang ang mayroong Diyos? Ang Diyos pala, maaari nating makilala o malaman na talagang umiiral ang Diyos sa pamamagitan ng pagkakita sa kanyang mga ginawa. Ang unang-unang sign na mayroon niyang Diyos ay ang patunay ng kanyang mga ginawa.
yung kanyang creation. Sigurado tingnan mo na lang ang sarili mo sa salamin. Yung balangkas at pagkakalikha ng iyong pagkatao ay hindi mapapag-alinlanganang ang gumawa sa atin, Randy, isang napakamakapangyarihang Diyos at napakahusay na creator. Kasi nilagyan tayo ng mata, ng ilong, ng bibig, ng tenga. Meron tayong puso at iba-iba pang sangkap sa loob ng ating katawan. Napaka-complicated ang pagkakalikha ng ating katawan. Ibig sabihin, pambihirang creator ang gumawa at bumalangkas ng ating katawan. Isa ng pruweba na merong isang Diyos na makapangyarihan na siyang gumawa sa atin. Isipin nala yung ating isip, ano? Pero kine-claim ng ibang mga ateista na ito raw ay true evolution o yung kusang nag-iral ang lahat ng bagay. Pero ang Biblia, kumokontra ito sa turo ng Biblia kasi ang Biblia nagpapahiwatig. Unang-una yung basic na paniniwalang may Diyos tungkol doon sa kanyang creation, sa mga bagay na kanyang nilikha. Sa pagtingin sa mga bagay na kanyang nilikha, yung dagat, yung ilog, yung mga hayop, yung mga puno, makikilala mo na talagang merong isang lumikha na napakahusay at napakamakapangyarihan. So, ang unang proof na may Diyos ay yung kanyang nilikha, yung kanyang creation. Basahin natin, Randy, sa aklat ng Roma, chapter 1, verse 19 hanggang 20. Actually, karugtong ito nung ating binasa kanina tungkol sa bakla at tomboy. Ang sabi rito sa verse 19, "For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them." Pakibasa mo nga, Randy, kasi mas mahusay kang bumasa ng English. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. O, tuloy mo. For his invisible attributes, namely, his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world, in the things that have been made, so they are without excuse. Ayan. So, sa pagtingin natin o pagkakita sa mga nilikha ng Diyos, ito ay isang malaking patunay na mayroong isang Diyos na siyang lumikha ng lahat ng mga bagay na ito. Kaya sa ating paligid, kagaya na nasabi ko kanina, kung igagala natin ang ating paningin, nakikita natin yung mga dagat, kabundukan, o tao, o hayop, ay itong mga bagay na ito ay nagpapakilalang mayroong isang great creator, yung mahusay na manlilikha. Kaya ang unang pruweba na may Diyos ay yung kanyang creation, yung kanyang mga nilikha. Nagpapatunay na ang Creator is an extraordinary God. Napakahusay na manlilikha. Ang ikalawang pruweba na talagang ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat ay yung nakalagay sa aklat ng Salmo, chapter 19, verse 1. Pakibasa mo nga, Brother Randy. Psalm, chapter 19, verse 1. Pakibasa mo nga.
The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork. So, kung tayo raw ay titingala sa langit, ay ang kalangitan daw ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. At ang kalangitan sa kaitaasan ay nagpapahayag ng kanyang mga gawa. So, kung titingala tayo sa langit, siguro pagka yung gabi, mas magandang tumingin sa langit. Pagka maliwanag at walang mga ulap, makikita natin yung mga bituin, yung libu-libo mga bituin na nasa kalawakan. Diyan mo makikilala na ang Diyos pala ay makapangyarihan sa lahat. Yung lawak ng ng universe, yung kalawakan ng universe, nagpapakilalang mayroong isang Diyos na napakalawak ng kapangyarihan. Kaya tama yung sinabi, ang Diyos ay nagpapakilala sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. At ang kalangitan ay nagpapahayag ng gawa ng kanyang mga kamay, nagpapahayag ng walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat yung kalawakan hindi naman kayang abutin ng ating paningin yung napakalayong mga planeta at mga bituin. Ang nakikita lang ng ating mga mata, kasi yung ating mata mayroong limit. Pero ang kalawakan, walang limit yan walang hanggan. Sa pagtingin at sa pagkaalam ng kalawakang ito'y nagpapahayag na mayroong isang Diyos na napakalawak ng kapangyarihan. Ibig sabihin, walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Sa Biblia naman, kung ang ating babatayan ay yung salita ng Diyos, napakaraming nakasulat sa Biblia na nagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang pagka-Diyos. Basahin natin sa aklat ng Isaiah chapter 46 pala. Verse 9 and 10. Isaiah chapter 46 verse 9 and 10. Isaiah verse 9 and 10. Pakibasa mo nga, Randy. Remember the former things of old, for I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me, declaring the end of the beginning, and from ancient times things not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose. Dito pinakikita ng Diyos ang kanyang walang hanggang kapangyarihan. Mula sa simula, sinasabi niya magaganap sa katapusan. Kaya ang Biblia is an authentic book na revealing about the nature of God, kasi wala pang libro sa balat ng lupa na nakapagsasabi ng magaganap in the future, libu-libong taon. Ang maraming mga prophecy sa Biblia was written 2,600 years ago. Yung isinulat sa aklat ng Isaiah, yung isinulat sa aklat ng Jeremiah, yan long time ago, more than 2,000 years ago. Pero yung kanilang mga prophecy ay nagkaroon ng katuparan na dumating ang ating Panginoon Jesucristo. Sa makatuwid, walang authentic book dito sa mundo na nagpapakilala ng tungkol sa Diyos,
kung hindi ang banal na kasulatan. Kaya ang Diyos lang ang maaaring makapagsabi kung ano magaganap sa future. At yun ay nakasulat sa Biblia. Kaya ang Biblia punong-puno ng mga propesiya, yung Old Testament. At yung mga propesiyang yon, after 1,000 years, ay nagkaroon ng katuparan. Bakit? Sapagkat ang Diyos, alam niya mula sa simula kung ano magaganap sa katapusan. Yun ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya makikita natin na ang Diyos na ipinakikilala ng Biblia ay talagang isang authentic na Diyos. Hindi natin dapat na pag-alinlanganan sapagkat pag sinabi ng Diyos, nangyayari. Pag sinabi ng Diyos, nangyayari. Isipin na lamang na 2,000 taon ang nakalilipas na nung sabihin yon, ngayon ay nagkaroon ng katuparan. Kahit nga doon sa aklat ng Daniel, sa aklat ni Prophet Daniel, hinulaan ang pagdating ng pag-unlad ng kaalaman. Basahin natin, Brother Randy, sa aklat ng Daniel chapter 12 verse 4. Daniel chapter 12 verse 4. Chapter 12 verse 4. Ang nakalagay diyan ay ganito. Pakibasa mo nga ulit. Hindi ko masyado mabasa, Brother Randy. But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. So, ito ay inihula ni Prophet Daniel sa patnubay ng Diyos 2,600 years ago. Nagkaroon ng katuparan ito nito na lang bandang huling panahong ito. Ang sabi rito, many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Makikita natin ito, Sister Levi, Brother Randy, na sa huling kapanahonang ito, nag-i-increase talaga ang knowledge. Nang dumating ang computer, ay umunlad ang ating siyensya, umunlad ang medisina, umunlad ang komersyo at ang iba't ibang ng pag-aaral ay nagsiunlad na lahat dahil sa pag-unlad ng kaalaman. Naging madali na ngayon ang pag-aaral at ang pagkaalam natin sa iba't ibang mga bagay during the onset of this computer, nang dumating na ang computer na ito. Nagsimula ito 1980 nang lumabas ang computer. At simula noon hanggang ngayon, makikita natin yung mundo parang lumiit dahil dati-rati noon, pagka tayo mayroong mga kamag-anak sa Pilipinas, nagpapadala tayo ng sulat at siguro bago makarating doon ay kung mga 2 linggo. Pero ngayon, sa pamamagitan ng modernong teknolohiya, kagaya ng ating mga cellphone, hindi na natin kailangan magpadala pa ng mga sulat. By message o kaya video call ay nakakausap natin ng mukhaan yung ating mga kamag-anakan. Nagpapatunay lamang ito, Brother Randy, Sister Levi, na ang Diyos na siyang nagsabi kung ano magaganap sa ating kapanahonang ito 2,000 years ago ay isang Diyos na talagang makapangyarihan sa lahat. Na nagaganap ang lahat ng kanyang mga sinasabi. Ngayon, tayo'y nasa huling bahagi na ng ating kapanahunan. Sabi nga ng Biblia, tayo'y nasa end times na. Ay may mga hula ang banal na kasulatan, lalo na yung nakasulat sa aklat na Apokalipsis, na kung ano ang mangyayari sa buhay ng isang tao
kung sakaling siya isusunod sa kalooban ng Diyos at kung sakaling siya naman ay lilihis sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, ito marahil ay magandang palaisipan sa bawat isa sa atin. Ngayong napatunayan natin na talagang ang Diyos ay nagsasabi ng buong katotohanan sa magaganap sa in the future, nagpapakilala ng kanyang kapangyarihan sa pagsasabi ng magaganap sa mga darating na panahon, siguro panahon na para talagang ang bawat isa sa atin ay talagang tanggapin, isa puso at isa buhay ang kanyang mga banal na salita. Sapagkat yung mga hulang ito na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng aklat ng Apokalipsis na siyang kasasapitan ng bawat isa sa atin sa darating na panahon ng ating buhay during the Judgment Day ay 100% na talagang totoong totoo. Kaya nga ang lahat ng ito ay nagpapatunay na ang Diyos is real. Totoong may Diyos sapagkat ang bawat sinabi ng Diyos 2,000 years ago, 2,600 years ago na inihula ng mga propeta ay nagkaroon ng katuparan, proving that God is real. So sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos at pangangaral ng salita ng Diyos, dapat nating samantalahin ang mga pagkakataong ito upang ang katotohanan ng salita ng Diyos ay maipahayag sa bawat isa sapagkat merong hula sa pagdating ng Judgment Day. Merong hula sa pagwawakas ng mundo. Merong hula sa darating na matinding kapighatian na sasapitin ng mundo. At ang lahat ng mga salitang ito na nakasulat sa Biblia ay galing sa isang Diyos na totoo, na hindi nagsisinungaling, at lahat ng kanyang mga binibitawang salita ay nagkakaroon ng katuparan. Ito na marahil ang panahon, Randy, Libay, ng totohanang paghahanda ng ating sarili sapagkat ang lahat ng ito inihula na sa Biblia. Mayroong magaganap na Judgment Day. At ito ang dapat nating paghandaan. Basahin pa rin natin sa Aklat ng Gawa, chapter 17, verse 25. Book of Acts 17:25. Ang sabi rito ay ganito. Nor is he who served by human hand as though he needed anything, since he himself gives to all mankind life and breath and everything. Alam ninyo, mga kapatid, walang maaari makapagbigay ng hininga maliban sa Diyos lang. Ang Diyos lang ang mayroong kapangyarihang magbigay ng buhay at magbigay ng hininga sa lahat ng may buhay sa daigdig na ito. Kaya, napakahalaga na tayo ay maniwalang mayroong Diyos. Tayo'y humihinga, umiiral tayo, nabubuhay tayo dahil mayroong Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng hininga. Isang patunay lamang na ang Diyos ay talagang buhay na Diyos at totoong may Diyos. Sa mga taong patuloy na humihinga pero hindi naman naniniwalang may Diyos, ay isang malaking kamalian ang ginagawa ng mga taong ito. Basahin nga natin sa aklat ng Psalm chapter 14 verse 1. Pakibasa mo nga, Randy, hindi ko masyadong mabasa ito.
The fool says in his heart, there is no God. They are corrupt. They do abominable deeds. There is none who does good. Alam ninyo, Randy, Levi, may panganib kapag tayo ay walang Diyos. Pagka kasi sinabi nating tayo ay walang Diyos, ibig sabihin libre tayong gawain ang lahat ng bagay na gusto nating gawain. Kaya nga yung mundo kuminsay sumasama dahil nga doon sa maraming mga tao ang hindi naniniwalang may Diyos. Kasi pag ikaw ay naniwalang may Diyos, siyempre may pagkatakot ka Hindi ka gagawa ng masama sapagkat alam mo na mayroong isang Diyos na talagang pananagutan mo sa lahat ng iyong mga ginagawa. Kung bakit nagiging talamak ang lahat ng uri ng kasamaan sa iba't ibang dako ng mundo ay dahil sa ang iba sa mga tao sa kapanahunan natin ngayon ay hindi naniniwalang may Diyos. Mapalad tayo sapagkat tayo kumikilalang mayroong Diyos na pumapatnubay sa atin. Kaya hindi tayo gumagawa ng masama. Natatakot tayo sa Diyos. Yan ang panganib sa ating kapanahunan ito. Pag walang Diyos, libre tayong gawain ang ating maibigan. Maging ito'y masama, maging ito'y mabuti, ay libre nating gawin sapagkat wala tayong kinatatakutan, wala tayong pinaniniwala ang Diyos na pagsusulitan ng ating mga ginawang mabuti at masama. Pero salamat sa Diyos doon sa mga taong patuloy na nakikinig ng kanyang salita, nakikilala ang kalooban ng Diyos, lumalayo sa kasamaan, at ang kanilang mga ginagawa ay puro kabutihan. Kaya palagay ko, ito na nga ang panahon na itinakda ng Diyos na magamit itong grupo ng Bible Group o Christian Fellowship para mapalaganap ang kanyang salita upang ang mga taong hindi pa nabubuksan na mayroon talagang Diyos na pumapatnubay ay mabuksan ang kanilang isipan at magkaroon ng direksyon ng ating buhay, at ito yung direksyon patungo sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga taong susunod at tutupad ng kanyang banal na kalooban. Mga minamahal na magulang at kapatid, totoo nga pong mayroong Diyos. At kung gusto natin magkaroon ng kaayusan ang ating buhay, magkaroon ng kaayusan ang ating bayan, magkaroon ng kaayusan ang ating pamilya, at ang ating ginagalawang lipunan, maniwala tayong may Diyos. At sa ating paniniwalang may Diyos, tunghayan natin ang kanyang banal na salita. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, malalaman natin ang napakagandang plano ng Diyos sa ating buhay. Ang Diyos, mga kapatid, ay isang buhay na Diyos. At pagkatapos na tayo maniwala na mayroong Diyos at tayo sumunod sa kanyang banal na kalooban, ingatan natin ang kanyang mga banal na salita, makikita natin ang isang malaking pagkakaiba, mga kapatid, ng mga taong mayroong Diyos at ng mga taong walang Diyos. Mga kapatid, hanggang dito na lamang, at naway ang munting pag-aaral nating ito sa banal na kasulatan ay nakapagbukas ng kaunti ng ating isipan sa katotohanang God is real. To God be the highest glory. Maraming salamat, Brother Albert, at nawa po'y pagpalain tayong lahat ng Panginoon.